ng oras, Panginoon. Dito man kami magkakasama o magkakahiwalay kaya nasa aming tahanan, Panginoon. Panginoon, nawa ang kamay mo ang gagabay sa amin. Salamat po ng marami, Panginoon. At sa aming pag-aaral ng iyong salita, ikaw ang aming guro, Panginoon. At gamitin mo yung mouthpiece, Panginoon. Katulad ko, Panginoon. Lord of God, na iparating ang iyong mga katotohanan at nawa lahat po kami ay patuloy mong buksan ang mga puso, Panginoon, para matanggap namin at mapagnilay-nilay namin, Panginoon, ang iyong mga katotohanan. O aming Diyos, salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. At po na po tayo. Ang ating pong tatalakayin ay ating matatagpuan sa Jude chapter 21 at ganoon din sa 2 Thessalonians 2:5. Basahin muna natin ang Jude 21, ano? Sabi dito, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. But before Jude says this, Paul said in 2 Thessalonians 2:5, and the Lord direct your hearts unto the love of God and unto the patient waiting for Christ. So dito sa una, we keep our heart. Ibig sabihin, tayo inuutusan, no? Dun sa Jude 21, to keep your heart into the love of God. Ikip natin, ingatan natin ang ating mga puso na manatili sa pag-ibig, sa loob ng pag-ibig ng Diyos. Huwag tayong lalabas doon. At gayon din, at doon naman sa sa 2 Thessalonians 3:5, and the Lord direct your hearts. Ibig sabihin, bago yung ating aksyon, nauna muna yung gabay ng Panginoon. Siya yung nagdidirect sa atin, tinuturo niya sa atin through the Holy Ghost, no? Tinuturo niya sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Idinidirect ang ating mga puso. Ibig sabihin ng ating espiritu, sapagkat ang ating espiritu, ito yung pangunahing nagwo-worship sa Panginoon. Di ba? Tayo ay katawan, kaluluwa at espiritu. Kaya lang siyempre yung spirito at yung kaluluwa, attach yan eh. Halos iisa yan. Kaya lang may difference sila at yun ay through experience na unawaan natin. At ang tunay na pagsamba nauuna sa spirito within us. Kaya nga tinawag na sa ating puso. Pagkatapos, the soul follows. Without the spirit first, the worship of the soul means nothing. Kailangan sa spirit. No? God acts first. His desires and actions are imminent or above us. Meaning, He acts first and then we react according to His purpose and grace. Nauuna po yung aksyon ng Panginoon. No? Sabi nga, Christ is the author of our salvation. He is the author and the finisher. Inumpisahan niya at tatapusin niya. At tayo naman sa gitna ay kumikilos sa pamamagitan din ng biyaya. Pagka tayo binigyan niya ng lakas, dati wala tayong lakas eh. Wala tayong buhay. Hindi tayo lalapit sa Diyos. Pero dahil tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, ay dinala niya sa kanyang sarili. Ay ngayon ay nakakagawa na ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. So tapat ang Diyos na nagpapatatag sa atin, na iniingatan tayo, no, sa kasamaan at pinatatatag ang ating pananampalataya. Sa Jude 24, sabi rin dito, now unto Him that is able to keep you from falling and present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Siya yung nag-iingat sa atin para tayo hindi bumagsak.
Pero bakit bumabagsak pa rin tayo paminsan-minsan mga kapatid, ano? Kasi siyempre, kasalanan natin yun. Parang isang ama o isang ina, pag hawak-hawak mo yung bata, no, na ano mo, nagpilit bumaba. So, papababain mo. Diba? Hawakan mo sa kamay. Nagpumiglas, tapos biglang tumakbo. Diba? Maaring madisgrasya. Ganon din sa atin eh. Maybe, ang lahat ng disgrasya natin hindi nanggaling sa Panginoon. Yung palo, oo. Pero yung disgrasya natin, nanggagaling sa atin yan. Kaya tayo nagkasala, kasi nga, ayaw na natin yumakap sa Panginoon. Humuhulagpos tayo. Kumakawala tayo sa loob ng kanyang pag-ibig. No? Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pero tayo mismo ang pwedeng humiwalay sa Kanya. God is everything to us, as stated in Acts 17:25. Sabi rito ni Paul, bahagi ng kanyang preaching, neither is worship with men's hands, as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things. Iba siya nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay. Hindi natin siya masasamba sang-ayon sa kagustuhan natin, sa pamamagitan ng ating kamay. Baliwala yan sa Panginoon. Hindi niya kailangan. Wala siyang pangangailangan. Ang ating pananalangin, bagaman hinahanap ng Panginoon yan, hindi niya yan kailangan. Tayo ang nangangailangan na lumapit sa Kanya. Kaya wala siyang pangangailangan mga kapatid. Everything is given us for to enjoy. We just have to work and to take care of all He gave us. Yun lang ang gagawin natin. Andyan na lahat. Mantakin mo, gano'n nakatagal ang daigdig. Di ba mga kapatid? Noon, dadalawa pa lang ang tao, ang ating mga ninuno. Ngayon, 6 billion na ang tao sa daigdig at dumadami pa. Paano mo pakakainin yun? Di ba? Pero, meron pa rin pasobra. Ang mga bansa nakakapagpadala pa ng pagkain sa mga refugee camps. No? Mahigit 10 taon na, refugee camp pa rin. Hindi na nagbago yung sitwasyon nila, no? Grabe, parang 40s. No? Sa bagay yung 40s, hindi pa masyadong matagal, ano? May 5 years. 7 years. Pagtitigil na doon. Very good. Perfect. Perfect yun. Yun nga lang, siyempre may papasa yun sa mga anak, magano. 40s pa rin, no? Okay. Bale, basta may ibibigay. Total, barya-barya lang naman pag manggagaling sa atin. Barya-barya lang sa mga taxes. So makikita mo mga kapatid, na andyan lahat eh. Kaya lang, hindi naman pwedeng, kawan tamad, di ba? Andyan na yung mansanas, ayaw mo pang damputin para kainin. Tatrabaho tayo, kaya nga tayo binigyan ng paat kamay. And so with regard to our salvation from damnation of sin, all are God-given. Ang ating kaligtasan, mga kapatid, God-given, work of God yan. Walang kinalaman ang tao, kundi parating una, the first action is God's action. Sabi po sa Ephesians chapter 2, 8-9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. No? Sa pamamagitan ng biyaya, naligtas tayo mga kapatid, at ang biyaya na binigay niya sa atin ay pananampalataya. For all men have no faith, sabi sa isang banda, no? So sa pamamagitan ng pananampalataya, nilagay niya sa atin fruit of the Spirit. Unang-una, ikaw ay kanyang binuhay. Kasi hindi ka naman pwedeng manampalataya ng totoo pag hindi ka mabubuhay muna. Bubuhayin kanya muna. Tapos bubuksan niya yung iyong puso. Yung pagkabuhay, yung pagbubuhay niya sa'yo, kumbaga yun yung pagbubukas ng iyong puso. Kasi inner man natin yung ating spiritual heart, hindi naman tinutukoy dito yung laman na puso eh. Diba? Yung spiritual heart natin. So yan ang binubuksan niya. At yun ay hindi galing sa iyo, not of yourselves, it is the gift of God. So makikita mo, no, ang gift ng Diyos, from first to last,
ang ating salvation ay mula lamang sa Kanya, hindi nagmula sa atin. Pero meron pang ano dyan, mga question dyan mga kapatid eh. Kumbaga, kita, sa Diyos galing lahat yan. No? Ang sabi ng iba, kumbaga, once saved, always saved. Yan, meron mga doctrines kasi mga kapatid eh. Merong Arminianism, may Calvinism, may predestinarianism, may mga nasa gitna. Pero ano ba ang doctrines mga kapatid? Doctrines naman, tinutulungan lang tayo na maunawaan ang salita ng Diyos. Tulong lang yan eh. Hindi yan perfect. No? At depende pa yan sa interpretation. Hindi yan yung tagapagligtas. Ang church, hindi mo tagapagligtas ang church. There is only one name under heaven, given among men, whereby we must be saved. It is the name of the Lord Jesus Christ. Siya lamang mga kapatid ang makapagliligtas sa atin. No? Ako nga, mas gusto ko ang tao na marami tayo. Meron dyan, sige, pakinig sa mga preachers, di ba? Pero kung ang isang tao, sasabihin niya sa akin, araw-araw, isang book ang nababasa niya. Tatapusin niya yung Ephesians, pero masyado maiksi yung Ephesians, kasama pa niya yung Galatians. Tatapusin niya yon, sasabihin ko, pwedeng hindi mo na kailangan ng preacher. Kasi preacher na yung binabasa mo, the best of preachers, Paul. No? Na mismo ang Diyos ang nangungusap sa pamamagitan niya. Sinulat yung preaching niya. Diba? The Lord Jesus Christ, Matthew, Mark, Luke and John. The Lord Jesus Christ nagsasalita doon. Diba? Siya yung pasimuno ng tunay na preaching. Galing sa Kanya ang pangangaral. No? Siya yung Word of God. Diba mga kapatid? So pag binabasa mo yon ng buong puso, hindi yung naantok na ako, makapagbasa na nga. Hindi ganun ang pagbabasa mga kapatid. Diba? Kailangan may puso yan. Lord, mangusap ka naman sa akin. Kaya pagka hindi ka naman nakakabasa, Lord, patawarin mo ako. Mga kapatid, kasi mga mumunting kasalanan yan na maaaring magpalaki, magdagdag kung hindi natin magagawa, kung hindi natin maitatama. Mga kapatid, alalahanin nyo, makipot ang daan. Konting magumanon yung kamay mo sa kabila, pwede kang mahila. Papunta doon sa maluwag na daan. Dito sa gitna makipot ang maluwag na daan, kabilaan yung maluwag na daan. At paghila sa'yo doon, hindi naman, yung iba, pa ganun pa rin, kaya lang, ando pa rin, parang nakapokus pa rin sila kay Christ. Pero actually, palayo na sila. Ang mahirap paghila yung hindi ka papunta sa focus kay Christ paatras, papunta doon. Iba na ang titignan mo, false Christ na ang titignan mo. No? Kapatid, maging ingat tayo. Pagaman tayo ay malaya, hindi lahat ng ating pwedeng gawin ay tama. But after receiving the graces of God, we now have the power to become the sons of God. Diba? Yan naman sa John 1:12, diba? To all who receive Him, gave He them power to become the sons of God. Nung mapaniwalaan mo na si Christ, hindi yan yung receiving na gagaya ng ginagawa ngayon, na ang tao nagpapatanggap, na ang ginagamit ay bunganga. Ang receiving ay galing sa puso. You receive Christ in your heart. Paano mo siya tinatanggap? Hindi naman yung salitang, Lord, I receive you. Hindi yun. Tinatanggap ko siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi nung eunuch, yung eunuch, diba, nakausap ni Philip at sa Acts 8 yun sa Gawa 8, no? Pinapunta siya ng Panginoon doon para nagbabasa yung eunuch ng Bible Sabi niya, ano binabasa mo? Sabi niya, sabi niya, kaya rin, paano ko maintindihan ito? Sabi pala ni Philip, naunawan mo ba ang binabasa mo? Paano mo unawaan kung walang magpapaliwanag sa akin? Pinaakyat niya. So, pinaliwanag tungkol kay Jesus, nag-preach na si Philip. No? Siguro, binabasa niya yung Isaiah 53. Yan. So, nung matapos yun, nung mahaba na yung kanilang paglalakbay, nakakita yung ako ng tubig. Sabi niya, nandito ang tubig. Anong pumipigil sa akin para mabautismuhan? Sabi nung Yunoko. Sabi ni Philip,
if thou believest with your whole heart, kung naniniwala ka sa asal ng buong puso, pwede. Ano sabi ng Eunuco? I believe that Jesus Christ is the Son of God. Tapos, naligtas siya. Whoever lives and believes in me shall never die. Ang linaw na sinabi sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. O naniwala na, ay kulang pa yan, kinakailangan niyang tumanggap. Kinakailangan. Tumanggap na nga naniwala na Diba? Yan ang pagkakamali ng ating kapanahunan ngayon. Pero okay lang. Okay. Bahala na. Importante naman sa atin na nagmamahal sila sa Panginoon. Yan ang importante. Yung sa doctrines, hindi naman yan ang magliligtas sa atin. It's the Lord Himself. Pero, mas mainam din na tama ang doktrina mo. Kasi pag mali naman ang doktrina mo, yan din ang maaaring magdala sa'yo sa kamalian. At ang doktrina, imbis na makatulong ko minsan, sa iba, hindi naman sa lahat nakakatulong yan, pero sa iba naman, ay nakakasama. Bakit kamo? Kasi pinaiiran nila yung sarili nila, yung pride. Once saved, always saved, sabi na niya. O kita mo, ito sinuturo ng Bible, kahit magkasalak pa, maliligtas ka. Kumbaga, tapos na. Napirmahan na yung kaligtasan mo. Hindi na mababago yan. Yes, totoo naman. Hindi na mababago yan. Pero, wala nga makakapaghiwalay sa atin kahit anumang bagay. Except ourselves. Diba? Ano sabi dun sa mga kapatid? Sa 2 Timothy 2:11-12. It is a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. No? Faithful saying, ha? Faithful, tapat na mga salita. Kung tayo ay namatay na kasama niya, tayo ay mabubuhay din kasama niya. Ibig sabihin, namatay ka sa sanlibutan nito. Binaliwala mo na ang lahat ng bagay. O, mga kapatid, katapos, sabi, if we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Ang linaw niyo mga kapatid. Yes, okay, sige, tanggapin natin. Nasave ka na, ligtas ka. Ligtas ka. Pero, pag binaliwala mong kaligtasan mo, pamana mo yan Para kang si Iso. Binaliwala mo yung kaligtasan mo. Diba? Mapapahamak ka. Yun. Kaya nga maluwag ang daan. Yun yung mayaman Hindi pinag-uusapan doon na mayaman na born again, mayaman na hindi born again. Hindi yun ang pinag-uusapan Pinag-uusapan mayaman. Diba? Mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi may pinapahalagaan siya. Whoever loveth father or mother more than me is not worthy of me. And if anyone take not his cross and follow after me, he cannot be my disciple. May sakripisyo yan sa buhay, mga kapatid. Diba, mga kapatid? Sabi doon sa Matthew 10:33, but whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Oh? And whosoever, dun sa Luke 14:26-27, and whosoever will not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Diba? Nakikita natin ang tunay na mga disipulo, ang tunay na mga naligtas sa pamamagitan ng kanilang words. Diba? Sa kanilang pagbabagong buhay. Doon natin makikita yan. Pero kung walang pagbabago, yung doktrina mo, ano lang yan, pwede mo na itapon sa basura. Useless. Hindi ka natuto. Hindi ka na. Ha? We will know by the Holy Ghost, now working in us, that we are no longer enemies of God through sin, but now obedient children, as we surrender our whole being to Jesus Christ. Yung surrender sa Panginoong Jesucristo babaguhin mo ang lahat ng dapat baguhin sa iyong buhay. Bakit ikaw magbabago? Kasi nabago ka na
You are a new creature. At yung mga practice mo, na practice nung dati mong pagkatao, wala na yun. Pero kung minsan, dahil nga, anong tawag dito, yung pang force of, yung practice. Kasi practice mo na, nakakaligtaan mo na, nabago ka na. Lalo nagpa-praktisado magmura araw-araw. Nakakaligtaan. Yun ang practice niya eh. Pero doon pumapasok yung discipline. Disiplinahan natin ang ating mga sarili. Anong dapat natin gawin mga kapatid? Kaya nga inuutusan tayo mga kapatid na parating manalangin, and as we pray and read the word or the Bible, we will understand and know more better. Diba? Habang binabasa natin to, mas mauunawaan natin ang ginawa ng Diyos para sa atin, ang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, at maunawaan din natin kung ano ang dapat natin gawin. Diba mga kapatid? Ephesians 1:4, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. O kaya nga tayo liligtas ng Panginoon eh, para maging banal, para maging walang kapintasan. Pagkatapos sasabihin mo sa akin, dahil ligtas na ako kahit magkasala pa ako ng magkasala, hindi na mababago, ligtas pa rin ako. Diba? Dalawang klase naman ng kasalanan mga kapatid. Diba? Yung, ang tawag dito, yung sinadya mo at yung biglaan lang, hindi mo sinasadya. Kagaya lang sa kagaya sa pagpatay o kagaya sa isang sundalo, napagera ka, siyempre maaring it's either ikaw mapatay o nakakapatay ka, di ba? Actually, hindi mo sinadya yun, it was forced to you, winersa sa iyo yun, di ba mga kapatid? Ganon din sa pagkakasala, pagka meron yung sinadya at meron yung hindi sinadya. Kaya nga meron yung who loveth to make a lie, meron yung masaya sa pagsisinungaling, at ang bahagi nila ay sa dagatang apoy. Meron din naman sa denial, di ba? Si Peter, dininay niya ang Panginoon. Sinadya ba niya? Hindi, nabigla siya. Kasi paparusahan ng kanyang Panginoon eh. Sa kabiglaanan niya, dininay niya, pero pinagsisiyan niya kagad. Diba? And the Lord knows that. Hindi na pinaalala sa kanya ng Panginoon. Si Tomas, diba? Si Tomas talagang sinasadya niya eh. Biro mo, siya yung pinakahuli sa mga apostol na nalaman na si Kristo'y bumangon na mula sa mga patay. Pagkaraan pa ng ilang araw, pumunta, nandun, tama-tama nandun lahat ng mga apostol. Ang Panginoon ay bumangon mula sa mga patay, buhay siya. Ay, hindi totoo yan. Sabi niya. Diba? Pero ang Panginoon ay maawain sa atin. Diba? Tinutulungan niya tayong makabawi. Kaya lang, kung patuloy naman na ganun, nanampalataya ka, nanampalataya ka, hindi. Anong klase yun? Diba? Dapat nanampalataya ka minsanan lang. Maaring humina ang pananampalataya mo, na nag-doubt ka, pero nandun pa rin, hindi nawawala. Kasi pananampalataya yan. Diba? Kung minsan kaya lang naman humihina yan dahil nga sa mga pagkukulang natin, no prayer. Diba? Tapos punong-puno ng sanlibutan. Diba mga kapatid? Okay ba yung weekly? Tandong ka sa beach, o no? Para sa akin hindi ko problema yan sa iyo yan. Marami ka bang pera, weekly nandun ka. Diba? Kaya lang, dapat kasama mo ang Panginoon. Hindi pwede, kasama mo siya dito sa bahay. Bigla, takbo ka sa beach. Iniiwan mo ang Panginoon sa bahay. Hindi mo siya dinala doon. Nag-enjoy ka ang kakwentuhan mo. Diba? Mga kapwa-tao mo. Kahit pa sabi mo pang brethren mo pa yan. Mas mainam kausap ng Panginoon. Ano ba pag-uusapan nyo? Puro daldalan lang naman kayo ng kung ano-ano. Hindi naman Panginoon ang pag-uusapan nyo. Mga experiences sa kung ano-anong mga bagay. Hindi Kristyanismo yun. Hindi yun ang pag-uusap ng mga anak ng Diyos.
Pag nag-usap-usap ang anak ng Diyos patungkol sa buhay, nandun parati ang Panginoon. Kasama, pinag-uusapan nila. Ano kaya nangyari? Anong dapat gawin? Anong tulong kailangan? Diba? Magpapalakasan eh. Pag nag-usap-usap ang mga Kristiyano, dapat nagpapalakasan. Bro, kumusta ka na? Diba? Uy, namasyal kami sa pagkagano ng mga kwentuhan. Mukhang may kakulangan, mukhang hindi nawawala ang kasalanan doon. Love not the world, neither the things of the world. If you love the world, the love of the Father is not in you. Diba? Napakasimple. Kumbaga, sacrifice. No? Hindi masama ang mga mag-enjoy. Hindi masama yan. No? Pero siguruhin mo kasama mo ang Panginoon. At siguruhin mo yung nature ang in-enjoy mo doon. Hindi yung sanlibutan. No? Mga kapatid. Kaya, ingat tayo sa ating mga ginagawa. Loob ka man ng bahay o nasa labas ka. Parati mong priority ang Panginoon. Before everything, ang Panginoon, paggising natin, sa puso natin at isipan ng Panginoon, hindi ka man yumuko na manalangin, ang sa isip mo, kinakausap mo siya. No? Kasi spiritual tayo eh. Ang espiritu natin, hindi naman kumikilos na katawan yan, nasa loob yan. Ang nagpapakilos sa katawan natin, it is the soul. Hindi ang espiritu nagpapakilos, siya ang nagbigay buhay. Pero pag sa tunay na panalangin, it is the spirit that does the work. At siya yung kinakausap ng espiritong banal. No? Ewan ko nararanasan nyo yung mga nararanasan ko. May mga times na tumitigil akong manalangin. Pero yung spirit ko, tuloy, alam ko na nanalangin siya kasi naririnig ko yung tinig niya sa loob. Nagugulat ka, bakit? Kumbaga, magugulat ka lang. Mag-umpisa ka palang manalangin na umiiyak ka na. Kasi hindi naman emosyon eh. Wala ka pang emosyon. Wala kang naririnig na tugtog para magpaiyak sa'yo. O magandang kwento kaya. Bigla ka umiiyak. It is the spirit, yung espiritu mo, ang nagsimula sa prayer. No? Na ngayon, siyempre, the spirit mo hindi naman hiwalay sa soul yan. Kasama na ang soul. Then, actually, ginagamit yung body to speak. Kinukumpleto yung worship ng body, soul, and spirit. No? Sabi niya, huling binabanggit yung spirit, body, soul, and spirit. Di ba? And faith, hope, and love. But the greatest is love. No? Ano din yun eh. Spirit is the greatest ng ating person. Sabi po sa second Timothy 3:1-5, babasahin pa ba natin yun? Sabi po sa isang banda, men shall be lovers of pleasure more than lovers of God. Dito makikita, no? Lovers of pleasure more than lovers of God. Ibig sabihin, mahal din nila ang Diyos. Kailangan din nila ang Diyos. Nananalangin sila sa Diyos. Pwedeng mga born again din ito. Mga Christians. Kaya lang nga, mas yung pagmamahal nila sa sanlibutan. They love the blessing, but less than God. They love God, binabanggit nila yung pag-ibig nila sa Diyos because of the blessings. Alisin mo yung blessing, wala na. Kasi nawala na yung first love nila. Ang first love nila is the world. Tayo dapat, first love natin is the Lord Jesus Christ. God Himself ang ating first love. Sabi nga po, gaya ng ating pagbibigay ng offering, whether tithes, whether kahit na anong giving yan, kasi malaya naman tayo, no? Why do we give tithes or offering to the Lord? Diba? Sabi ng iba, for God to bless us. Ano bang sabi sa Proverbs 9:9-10? Honor the Lord with thy substance and with all the first fruits of all thine increase. No? So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. So dito, ang pinaka priority mo is to honor the Lord. Yun ang gagawin mo. I will honor the Lord. No? Mahal kong Panginoon, bless niya ako. Dapat may bahagi siya sa blessing na pinagkaloob niya sa akin. Lahat ng bagay ay galing sa Kanya. So we give. Hindi natin minamind yung blessing na darating. Hindi yun ang mamind natin.
Sa ngayon, ang minded nila yung blessing na darating eh. Magbigay kayo para kayo bigyan ng Panginoon. Although biblical, pero makikita mong spirit ng Word of God. Honor the Lord. Igalang mo siya sa pamagitan ng iyong pagbibigay, sa pamagitan ng iyong matuwid na pagsamba. Di ba? Saan ka naman nakakita ng sasamba ka sa Panginoon? Lord, ito po, bahagi ng binigay mo sa akin. Di ba? Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Pero Lord, bigyan mo ako ng ganito ha. Sa susunod, Panginoon, bloblehin mo yung paycheck ko ha. Hindi pwede yun. Huwag mong banggitin yun. Ang banggitin mo lang yung pasasalamat mo sa Panginoon. Pasasalamat mo sa nakaraang blessing. Siya na ang bahala sa susunod. Huwag mo nang problemahin yun. Diba, mga kapatid? Ano tayo? Why is it that we are told to keep ourselves in the love of God? Will the Lord stop protecting us? Diba mga kapatid? Sabi po sa Romans 8, babasaan nyo 30 to 39, hindi ko na po sinulat nothing can ever separate us from the love of God. Nothing. Pero ang hindi doon binanggit, tayo mismo. If we willingly sa ating sarili, naiwanan natin ang Panginoon. Sabi sa binasa natin kanina, if we deny Him, He will deny us. Sabi sa Old Testament ni Moses, if you forsake God, God will forsake you. Ganun kasimple yun eh. Ayaw mo sa akin, diwag. Mahal kita, pero ayaw mo sa akin, diwag. That's simple. Diba mga kapatid? Wala nang marami pang usapan. Ang Diyos nagmamahal. So, kinakailangan suklian natin yung pagmamahal niya. At ang kainaman, mga kapatid, pati yung pag-ibig na iibig natin sa Panginoon, hindi pa rin galing sa atin eh. Wala tayo nun eh. Galing pa rin sa Kanya. Ang atin lang is manatili tayo doon. Nandun na yan mga kapatid eh. Mamahalin mong Panginoon habang binabasa mong salita ng Diyos at habang nananalangin ka, higit mo siyang mamahalin. Dumadanas ka ng mga pagsubok, lumalapit ka sa Kanya, siyang hinihinga mo ng tulong. Kung sumasagot siya sa iyo, tinutulungan ka niya, nililigtas ka niya sa mga hilahil, lalo mo siyang mamahalin. Kaya huwag tayong aatras mga kapatid. Wala po tayong pupuntang iba kundi sa ating Panginoon. Diba mga kapatid? Sabi nga po sa Luke 14:26 to 27, and whosoever will not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Kung sa 27 niya tayo. No? So makikita mo na pag hindi tayo sumunod sa Kanya, follow me. Pag sumunod ka sa Kanya, nandun ang protection mo. Pero hindi naman ibig sabihin kung anong gusto mangyari ng Panginoon sa iyo. The disciples are protected. Pero may nangyayari din sa kanila sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kung gusto ng Diyos, ipako ka sa krus, mapapako ka sa krus. No? Si John the Apostle, anong ginawa sa kanya? Diba? Binuhusan siya ng langis. Nilagay sa isang kawa na kumukulo yung langis. Tapos ang alam ko, umaapoy. Kumukulo yung langis. Nandun siya. Ang tagal niya doon. Walang nangyari sa kanya. God did not allow him to die. Kaya nga naisulat pa niya yung Book of Revelation. Kinulong na lang siya para hindi na siya makapangaral. Siya yung pinakamatandang apostle na namatay sa katandaan, 120 years old. Diyan yun. Thank you Lord, nakapangalan ko siya. Pero, Espanyol api de Juan. Hallelujah. Ganun tayo mga kapatid. No? Hindi ang mga bagay dito sa libutan ang pangangailangan natin. Dagdag lang yan. Mga blessing na dagdag. Ang pangangailangan natin ay ang Panginoon. Kasi ang tunay na blessing natin, naghihintay sa langit eh. Gusto ng Panginoon ma-enjoy natin yun, nakasama natin siya. Hanggang kung magwawakas ang kapanahunan. Actually, wala. Hindi pwede sabihin na hanggang wakas. Hanggang wakas lang ang daigdig na ito. Pero dito pa lang, enjoy mo na siya.
No, yun ang dapat na nasa puso natin, to glorify God and to be with Him forever. No? Yan ang mga nakalagay yan sa ano yata yan sa isang teaching. We are to enjoy God. We are to glorify God in our life and to enjoy Him forever. Ibig sabihin, mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Amen? So gawin po natin yun. Ang Panginoong Jesucristo, nagsakripisyo siya para sa atin. No? At kung magsasakripisyo tayo para sa Kanya, para sa katotohanan na Kanyang ibinalita sa atin, then tayo ay maghahari din. Uupurin tayo nakasama niya sa kalangitan. Ewan kung gaano kalaki ang trono ng Panginoon. Kasi seated with Him eh. Yung mga apostles, meron silang tagigisang trono. Yung mga prophets of Old Testament, may mga tagigisa silang trono. Pero dito, sinasabi ni Christ ay, we will be seated with Him. Doon sa Book of Ephesians yun. Sa throne niya sa heaven. Kung bakong trono siguro nun, mga kapatid. Grabe. Katabi tayo. Hallelujah. Mahirap arukin ng ating kaisipan. Kasi wala pang mata o tainga nakakita o nakarinig ng mga bagay na itinalaga o inihanda ng Diyos para sa mga nagsisiibig sa Kanya. Hindi para sa mga nagyayabang o para sa mga nagsisiibig. Kaya mga kapatid, manatili tayong tapat sa ating Panginoon, maging humble tayo, hindi tayo mas marunong sa iba, mas marunong sila sa atin, lamang tayo ay humihiram lamang ng karunungan sa ating Diyos na buhay. Diba mga kapatid? At ang Panginoong Jesucristo tiyak tutulungan tayo saan man tayo magtungo. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Kung anong pinangako niya sa atin, and it will be forever. Amen? Upang hinihintay natin ang Kanyang pagpabalik. Tayo po yumuko sa isang panalangin. O aming Diyos at aming Ama, maraming salamat po na Ikaw ay kapiling namin. Salamat po Panginoong Yesus na nandito ka, O God, at alam po namin, Panginoon, saan man po kami na andun ka, Panginoon. Pinangako mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga nagsisiibig sa iyo. At patuloy mong protektahan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pagkat ang kasalanan po, parating na andyan, parating sumusunod-sunod sa amin. Gusto niya na kami patirin, padapain, Panginoon. Kaya ingatan mo po kami, O Diyos. Ipagsanggalan mo po kami sa mga lalang ng aming kaaway, Panginoon. At tulungan mo kami na umibig, Panginoon. At magpasailalim sa iyong pag-ibig, O Diyos. Na lahat ng iniibig mo ay ibigin din namin. Especially ikaw, o aming Diyos, o aming Ama, o Dakilang Espiritu. Salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus ang aming panalangin. Amen.